Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumukas si Vivian sa mga bukas na pinto ng malakas na tinawag si Tiny, ngunit agad ding natigilan. Walang malay ang lahat ng miyembro ng pamilya Rufus, at tanging sina Eric at Tillman lang ang naglagay ng malaking safe sa sahig kung saan siya nakaupo. Dumausdes ang tingin niya kay Edmund na labis na namangha sa nakita. At si Tiny, tumalon siya sa safe at tinanong kung bakit siya dumating. Ipinaliwanag ni Vivian na inutusan siya ng prinsesa dahil nag-aalala ito sa kanya. Ano pa ang nangyari dito? Si Tiny, na hindi pinansin ang tanong, ay inilagay ang libro sa kanyang harapan, na nagsasabi na narito ang isang listahan ng mga suhol na tinanggap niya ang bagay na tinanong pa rin kung ano yun. Nagpatuloy siya na binanggit na sila ay sangkot sa human trafficking. Ang mga batas ng imperyo ay hindi sila natakot sa lahat. Kahit na ang isang aristokrata na tulad ni Edmund von Lucent ay hindi malalampasan ang gayong patunay. Laking gulat ni Vivian sa napakaraming impormasyon na halos hindi niya sinabi kung ano ang kinabubuhayan niya sa lahat ng oras na ito. Kinabukasan, si Chloe, kasama nila sa kalsada at nakaupo sa karwahe, ay nagsabi na si Edmund von Lucent ay pinatalsik mula sa pamilya ng Count dahil sa kanyang maling pag-uugali. Mukhang matagal na siyang na-engage sa human trafficking kaya nadismaya ang Count sa kanya. Pakiramdam niya ay magiging mas maigting ang relasyon ng kanilang pamilya. Si Vivian, sa lahat ng oras na ito ay humihikbi ng hindi mapakali, nagsimulang humingi ng tawad sa kanya, ngunit may nagtanong kaagad, kasalanan niya ba talaga ito? Nagkatinginan sila ni Chloe von Valencia at si Tiny, mahinahong nagpatuloy, syempre hindi. Tawag sa kanya ni Vivian na nahihiya. Bumantong hininga si Chloe at tumawa, nabulalas na alam niya ito. Natarante siyang lumingon sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chloe von Valencia na palaging sinasabi ng kanyang ama na ang mga saloobin sa mga merito at krimen ay hindi dapat maimpluwensyahan ng katayuan ng kanilang may-ari. Tapos natatarantang tanong pa ni Vivian, bakit ganun ang tingin sa kanya ng prinsesa? Si Chloe sa isang punto ay nagiging hindi nasisiyahan. Nagalit siya na dapat ay sinira niya si Edmund upang hindi ito makatakas at magtago sa parusa. Vivian ay hindi impressed, at kahit na may inip, napansin sa kanyang sarili na ito tunog malupit ngunit tiny. Sa kabaligtaran, na may ngiti sa kanyang mukha, naisip na mula sa sandaling iyon, magsisimula ang isang relasyon. Sila ang sikat na young daughter ng Sword Emperor at isang talentadong babaeng knight team up. Minsan sila ay magiging parang magkapatid sa isa't isa, at kung minsan, tulad ng mag-ina, mayroon silang isang espesyal na relasyon. Mananatili si Vivian sa tabi ni Chloe kahit na magbago ang sitwasyon sa kanyang pamilya. Tila gusto niyang maging isang nakatatandang kapatid na babae o ina para sa prinsesa. Bigla siyang tinawag ni Chloe von Valencia, nagtatanong kung ano ang iniisip niya. Si Tiny na nakatingin sa labas ng bintana, napansin na si Edmund von Lucent ay ipinagmamalaki sa kanyang sarili ngayon, kapag ang isang pangalan ay hindi sapat upang alisin ang kanyang mga kasalanan at ang kanyang sariling pamilya ay umuusig sa kanya, natanggap niya ang pinakaangkop na parusa para sa kanyang sarili. Napatayo si Vivian mula sa kanyang upuan sa ganoong pagsasalita at itinuro ang kanyang daliri sa kanya, tumili, dapat marinig ng prinsesa ang kanyang sinasabi. Paano ba mag-isip ng ganyan ang isang bata? Ngunit si Chloe, itinaas ang Lunar Wolf sa kanyang harapan. Tumawa, sa kabaligtaran, na nagsasabi na ang may-ari nito ay nag-iisip ng tama. Moon agree Tiny hearing her immediately repeated Moon. Ipinaliwanag ni Chloe von Valencia na mahirap para sa kanya na bigkasan ang pangalan ng espiritu, kaya nagpasya na lang siyang sumama sa buwan. Gusto ng lalaking ito ang pangalang iyon, hindi ba? At tumahol ng malakas ang Lunar Wolf bilang tugon. Bigla niyang nilinaw na hindi na siya pinaghihinalaan nito. Napansin ni Chloe na nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa isang batang dark-haired sa Phils. Sinabi nila na sinira niya ang underground na organisasyon at pinalaya ang lahat ng mga biktima. Tapos sabay kindat, idinagdag niya na maganda rin ang ginawa niya ngayon. Nakakabilib ang kanyang mga kilos. Si Tiny, na mukhang mainit din bilang tugon, ay napagtanto ng maluwag na natutuwa siya na naniwala siya sa kanya. Ngunit biglang, sinundot siya ni Chloe von Valencia sa balikat, mahigpit, ipinaliwanag na mula ngayon, kailangan niyang iulat ng maaga ang mga bagay na iyon sa kanya, naunawaan ba niya ang lahat? Agad namang tiniyak ni Tiny na naiintindihan niya ang lahat. Makalipas ang 3 araw, pagsapit ng gabi,
huminto ang karwahe at agad na sumugod si Chloe upang alamin ang nangyari. Nataranta ang isa sa mga knight, sinubukang ipaliwanag na ang buong punto ay mayroong isang duwende dito na humihingi ng masasakyan. Agad niyang inulit, sa gulat, duwende, nang makalabas silang lahat sa karwahe. Isang batang babae ang lumitaw sa harap nila, tinanggal ang kanyang hood at nagpakilala. Isa siyang attendant ng World Tree. Ang kanyang pangalan ay Irina, at binabati niya ang mga may-ari ng crew. Maaari ba niyang hilingin sa kanila na samahan siya sandali? At habang natutuwa sina Vivian at Chloe Von Valencia sa kanilang bagong kakilala, gulat na gulat si Tiny, nakatingin sa kanyang kumikislap na mga mata, iniisip na siya ay isang dark magician ng Fifth Circle. Ang mga duwende ay mga inapo ng mga engkanto na sikat sa kanilang kagandahan. Ang kaharian ng Elfham ay matatagpuan sa dulong kanluran, sa kaharian ng Aslan, na matatagpuan sa gitnang silangan. Ang mga ito ay napakabihirang, ngunit karamihan sa mga residente ay palakaibigan sa kanila, dahil ang mga duwende ay likas na summoner ng mga espiritu na kilala sa kanilang kadalisayan. Kabaitan at kapayapaan, si Tiny ay nakatayo sa isang tabi, binanggit ng may pag-iingat sa kanyang sarili, na mag-aakalang ang isang dalisay na nilalang ay Lil Ingon, upang maging isang madilim sa lamangkero ng ikalimang bilog. Si Chloe Von Valencia, sa kabaligtaran, ay medyo palakaibigan at nagtanong kung ang babae ay patungo sa hilaga sa kingdom kung saan ang mga beast sa pamamagitan ng Duchy of Valencia ay mabuti pa ring nilinaw ni Irina kung ang kingdom na ito ay tila isang kaaya-ayang lugar para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay sa hindi pagkakasundo sa Islon. Nilinaw ni Chloe na hindi ito ang kaso. Napakalayo lang. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pupunta siya doon para sa pagsasanay. Ang kanyang layunin ay tuklasin ang mundo at mangolekta ng mga kwento mula sa iba't ibang lugar. Nang marinig ito ni Chloe Von Valencia, agad siyang natuwa. Hindi, umaasa na alam niya ang sinasabi niya. Ang tinutukoy niya ay ang pagsasanay sa 11 Knights, ang elite sa mga duwende, tama. Na may ngiti na hindi nawala sa kanyang mukha, sumagot si Irina na tama ang lahat. Siya pala ay napakaraming kaalaman. Ito ba ang kanyang espiritu? Sa mga salitang ito, itinuro niya ang Lunar Wolf. Sa una ay labis na nagulat si Chloe, nagtanong kung paano napagtanto ng batang babae na ito ay isang espiritu. Tapos tinuro si Tiny, napansin niya na lalaki ang may-ari nito. Pagkatapos ay medyo misteryoso si Irina, nabanggit na narinig niya na halos walang mga summoner sa mga tao. Narinig din niya ang mga salitang ito na nasa sabik na naisip na alam ng duwende na ito ang lahat, bago pa man siya pumunta rito. Hindi niya akalain na magiging big shot siya, ngunit kung gayon, hindi siya maaaring sumugod sa labanan ngayon hanggang sa pag-ugnayin nila ang kanilang mga aksyon. Nang masuri ang kasalukuyang sitwasyon, pinaandar ni Tiny ang kanyang laro sa pag-arte sa maximum, at sa isang parang bata na kislap sa kanyang mga mata, ipinahayag niya na hindi pa siya nakakita ng isang duwende. Ang pag-uugali na ito ay natigilan sa matingkad at Chloe Von Valencia. Sinubukan nilang dalhin siya sa kanyang mga sentido ng sabay-sabay, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman Tiny, bahagyan na muling nagbigay pansin sa kanila, iniisip ang parehong bagay. Sa kabutihang palad, wala siyang alam tungkol sa kung anong mga kakayahan mayroon ng Lunar Wolf. Tanging ang pumasok sa isang kontrata dito ang nakakaalam nito, ngunit gayunpaman, paano niya nagagawang itago ang ganoong dami ng demonic energy? Nakita niya ang itim at lila na bato na kumikinang sa loob ni Irina habang kalmado niyang napapansin na ang kanilang pagkikita ay nakamamatay. Baka gusto ng bata na magpakita siya ng magic. Sa pamamagitan nito, lumikha siya ng isang maliwanag na apoy sa kanyang kamay, na nagpaisip kay Tiny kung maaari pa ba niyang pakawalan si Mana. Kasabay nito, naalala rin niya na kanina, sinubukan siyang kumbansihin ng kasama niyang si Argon na natuto siyang mag-distinguish sa pagitan nila. Kung hindi, ang kanilang mga pagkalugi ay magiging 10 beses na mas malaki. Na-realize ni Tiny na dapat pala siya nakinig noon, tapos lumingalinga sa paligid, nabilang din niya na may kasamang 12 third stage experts. Isang stage 4 swords, babae. Sinasabi nila na ang mga lupon para sa mga salamangkero ay kapareho ng mga yugto para sa mga gumagamit ng mana. Upang talunin ang isang taong mas mataas ng isang antas kaysa sa manlalaban, kakailanganin mo ng 5 tao. Nangangahulugan ito na sa order para sa kanyang ikalawang yugto, upang talunin ang isang salamangkero ng ikalimang bilog,
kakailanganin niya ng 100 tao na katulad niya. Kung aawayin siya, mamamatay siya ng walang pagkakataon. Kailangan niyang umatake ng hindi inaasahan, timing ang sandali. Sa kabutihang palad, mayroon siyang alas. Sa kanyang manggas, biglang tumalo ng Lunar Wolf mula sa mga braso ni Chloe Von Valence patungo kay Vivian, dahilan upang magtanong si Chloe, na may hinanakit sa kanyang boses kung kinikiliti niya ito ng sobra, ngunit pinaglalaroan na niya ang espiritu. Tinanong kung kaya niya itong hawakan. Ngayon, na-touch din si Irina, sobrang cute daw. Gusto niya rin itong hawakan sa kanyang mga bisig, Tiny. Agad na kinuha ang Lunar Wolf mula kay Vivian upang ibigay sa kanya, sinabi na magagawa niya ito. Agad niyang nilinaw, pinapayagan ba siya nito? Kumpiyansa niyang kinumpirma ang kanyang mga salita. At pagkatapos ay sinabi ni Irina na iniabot ang kanyang mga kamay sa lobo, na hindi niya ito tatanggihan. Mag-iingat siya dito. Ngunit sa sumunod na sandali, may tunog na parang pagsabog, na ikinagulat ng lahat ng knights. Biglang lumaki ang Lunar Wolf at ibinuka ang ngipin nitong bibig, kasama si Tiny na sinusubukang sirain ang simboryo na agad na itinayo ni Irina. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot, at tumingin siya sa gilid, nakita niya kung paano nasaksak sa tagiliran niya ang isang espada na pag-aari ni Vivian. Ang mga lalaking nakatayo sa pagkatulala ay nagtanong sa takot, ito ba ay demonic energy? Isa siyang dark magician. Sabi ni Irina sa nanginginig na boses na mga freak sila. Kailan ba nila naintindihan si Chloe Von Valencia? Inisip na may determinasyon sa kanyang mga mata na tama ang ginawa niya sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Tiny kanina. Habang hawak niya ang isang Lunar Wolf sa kanyang mga braso, maingat nitong tinusok ang kanyang kamay gamit ang kuko nito, ibig sabihin ay nasa harapan nila, ay isang mataas na antas ng Dark Elf, dapat atakihin siya ng magician na si Vivian. Labis na nagulat si Chloe, at tumingin sa kanya, marahan din niyang sinundot ang espiritu sa tiyan, sa gayo'y ipinapahiwatig na ito ay maaaring humantong sa isang salungatan sa pagitan ng mga karera. Naiintindihan niya kung ano ang posisyon nito. Pagkatapos ay maingat ding iwinagayway ni Tiny ang kanyang daliri sa hangin, ipinaliwanag na ang batang babae na ito ay sumusuporta sa Phil's Lord. Kung hindi sila umatake, bigla sila mismo ang mahihirapan. Akuhin niya ang responsibilidad at ibibigay ang kanyang buhay kung kinakailangan. Ang nasabing pahayag ay napaka hindi inaasahan para kay Chloe Von Valencia, ngunit sa parehong oras, nagpasya siya sa planong ito. Pagkatapos ay si Vivian, na nakangiti ng maliwanag at hawak ang Lunar Wolf, ay nagtanong kung maaari ba talaga niyang hawakan ito ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay itinapat nito ang kanyang paa sa kanyang mukha, na naging hudyat din para sa pagkilos. Ngayon siya at si Tiny ay sinubukang salakayin siya ng sabay, ngunit si Irina, na mas mahigpit ang pagpikit ng kanyang mga ngipin, ay nakakuha ng lakas upang itulak ang lupa at lumipad sa hangin. Siya exclaimed na may pagkairita na hindi sila tumama sa kanyang puso. Pagkatapos ay matingkad biglang, ibinigay ang order na bigyang pansin ang kalasag. Dapat silang lahat ay sama-samang umatake. Ang mga knight na nagmamadaling umatake ay nagsimula na ring kontrolin ang isa't isa, na nagsasabing kailangan nilang protektahan ang prinsesa. Hindi rin tumabi si Tiny, at tumalon ng mataas, hinampas ng mace ang protective dome, na nagdulot ng mga bitek sa ibabaw. Maliwanag sa sandaling ito, ay lumapit din kay Irina, kaya naman nagpadala siya ng makapangyarihang mga daloy ng enerhiya sa kanilang direksyon, sabay sigaw na lahat sila mayabang na mga parasito. Hindi ito pwede. Paano nila nahulaan? Mapanuksong binanggit niya ang pagtatuboy sa kanyang pag-atake. May kahirapan ba dito? Siya ay amoy ng masamang kapangyarihan. Agad na napagtanto ni Irina na ang lahat ng ito ay dahil sa freak na ito na nag-iipon ng mga flow ng magic sa paligid. Patuloy niyang sinisigaw na ang bata ay isang tulala. Si Tiny, pagkalapag ay napagtanto kung ano ang kanyang gagawin, at ng icon center ni Irina ang isang makapal na ulap ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng maliwanag na pagsabog na pinilit na takpan ng lahat ng nakakita ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga palad nang makita ang isa sa mga umiikot na mga daloy ng magic na patungo sa kanya. Nag-cross arms si Tiny, nagpas siyang gawin iyon. Napapaligiran siya noon ng bakal na divine armor at isang bakal na katawan, bagamat nabasag ito dahil sa isang malakas na pag-atake, nagawa nitong protektahan siya, kahit na mabilis siyang itinapon pabalik para makatayo. Gayunpaman,
nabanggit niya sa kanyang sarili na ginagamit niya ang diskarteng ito para sa unang pagkakataon sa kanyang bagong buhay.